Kabanata 721. Ang aking ina. Ulit ni Liana na natigilan. Paano mo nakilala ang nanay ko? Childhood friends kami ng nanay mo. Ang iyong lolo, ang kanyang ama, ay dating Poison King ng Mapleton. Matapos magtamo ng mabibigat na pinsala sa panahon ng pakikipaglaban sa Empyrean sect, ipinapakasal niya sa akin ang iyong ina. Bukod pa sa pagpapangalan sa akin ng kanyang tagapagmana sa trono dahil alam niyang hindi na siya magtatagal pa sa buhay. Huminto si Poison King para maubos ang isa pang baso ng alak bago nagpatuloy. Noong bisperas ng gabi ng aming kasal, ang iyong ina ay tumakas kasama ang isa pang lalaki mula sa Mapleton. Inabot ako ng 1 taon para matunten sila bago ko nalaman na buntis ang nanay mo. Isipin mo ang galit ko kapag nalaman ko ito. Kung tutuusin, para sa akin siya. Ang pag-atres sa aming kasal at pagdadala ng anak ng ibang lalaki ang lahat ng insulto na kaya kong tiisin. Habang nagsasalita siya, mas lalong tumindi ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Halata na ang paglipas ng panahon ay walang gaanong nagawa para mapawi ang kanyang sama ng loob. Nanlaki ang mga mata ni Liana sa gulat. Pinatay mo ba ang mga magulang ko? Tumanggaw si Poison King matapos makabawi sa kanyang panandaliang pagkagulat. Tama. Ginawa ko, nung nalaman kong buntis ang nanay mo. Inutusan ko silang tugisin na parang aso sa akin. Galit. Sa huli, matapos masugitan ng aking mga putakti, nalaman kong nanganak na pala siya ng babae. Ibinalik ko ang bata at pinalaki ko siya bilang sarili ko. Sa tingin ko, sapat na ang iyong talino upang pagsama-samahin ang natitirang bahagi ng kwento. Walang kwenta si Liana. Kung galit na galit ka sa mga magulang ko, bakit hindi mo ako pinatay noon? Bakit mo ako ibabalik? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sagot ni Poison King na may halong panginginig sa gulugod ni Liana. Nga pala, dagdag pa niya, paano mo nalaman na namatay ang mga magulang mo sa kamay ko? Noong nasa Horrington ako para hulihin si Jared, may nakilala akong babaeng kamukha ko. Siya pala ang nakababatang kapatid ko. Ang aking ina ay nanganak ng kambal noon. Hindi mo naman alam yun, di ba? Isa lang ang nagawa mong nakawin. Ilalagay nila siya para sa pag-aampon kapag tumakas sila sa iyo. Nalaman ko na ang mga adoptive parents ng kapatid ko ay pinatay ng wasp venom native to Mapleton. Kaya, pinagsama ko ang 2 at 2. Malamig na tinitigan ni Liana ang kanyang ninong na may bigla at matinding kawalan ng tiwala. Ang lalaking nagpalaki sa akin ay siya pala ang responsable sa pagkamatay ng aking mga magulang. Natigilan si Poison King. May kapatid kang babae. Hindi ka taka-taka na ang iyong mga magulang ay tila hindi masyadong nagalit sa pag-iwan sa iyo pagkatapos magtamo ng mabibigat na pinsala. May ibang babae pala. Tiyak na iniwan ka nila para protektahan ang kapatid mong si Liana. Naniniwala ako na ang pagpili na iwan ako ay malamang na mahirap gawin. Matipid niyang sabi. Nanginginig sa galit. Nagkaroon na ako ng kapayapaan sa kanilang desisyon. Hindi ako masasaktan ng mga salita mo. Dahil ipinakita niya ang kanyang kamay. Ipapakita ko rin ang akin. Nagsisisi ako na hindi ako naging mas masinsinan sa aking pagsisiyasat. Ang hinaing ni Poison King. Kung ako, magkakaroon ako ng 2 sa inyo na kamukhang kamukha ng nanay mo. Biglang may kung anong primal sa kanyang tingin sa kanyang jowa. Labis na nabahala si Liana. Tumalikod na may balak na umalis. Natamba siya kaagad pagkatayo niya na kailangan sa kanya upang ihanda ang sarili laban sa mesa para sa suporta. Ano ang laman ng alak na iyon? Hingal nito na may takot na tingin sa kanya. Nako, pampuluwag lang sayo. Tinanong mo ako kung bakit kita itinago ng 20 taon sa halip na patayin ka kasama ng iyong mga magulang. Hindi ba? Well, para sa sandaling ito, ipapalugod kita sa lugar ng iyong ina. Sa sandaling iyon, ang baliw na kislap sa mata ni Poison King ay hindi na panandalian. Ang kanyang pagnanasa ay nagiging walang kabusugan. Terika. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Liana habang sinusubukang itaas ang kamay para sampelan siya. Sa kanyang takot, ang kanyang katawan ay nabigong sumunod sa kanya. Kumalma ka, buong gabi tayo.
Ang sabi ni Poison King habang sinasandok siya at inihagis sa kama. Sa lalong madaling panahon, magmamakaawa ka na magalit. Pagkatapos ng 20 taon na paghihintay, hindi ko hahayaang masayang ang aking pinaghirapan sa pamamagitan ng pagpapalam kay Carlos. Kasiyahan ng pagdeflower sa iyo. I'll have my way with you before deliver you. Used and degraded. Over to him. Prituhin mo akong mabuti ngayong gabi at baka mapanatili mo ang iyong buhay. Kung hindi mo gagawin, sigurado akong alam mo kung ano ang kaya ng mga parasito. Habang lumilipas ang mga minuto at nagsimulang maglaho ang lakas para makaganti. Namula ang mukha ni Laena at siya. Ang paghinga ay naging pantalon para sa hangin. Ninanamnam ni Poison King ang paningin ni Laena na namimilipit sa kanyang kama habang sinisipsap ang bote ng alak sa isang nakaka-relax na bilis. Kamukhang kamukha mo siya. Ulit niya. Wala kang ideya kung gaano ako nakakaon. Magmamakaawa ka na kunin kita anumang oras ngayon. Hindi nagmamadali si Poison King. Alam niya na ang gamot ay nangangailangan ng oras sa sistema ng kanyang biktima upang maabot ang buong lakas nito. Kapag nangyari ito, siya ang magiging sarili kong nimfo. Ang lagnat na nagmumula sa hukay ng kanyang sikmura ay nagsisimula ng mag-ulap sa kanyang paghatol. Sa ilang kadahilanan, ang Poison King ay nagsimulang magmukhang hindi mapaglabanan sa kanya. Naramdaman ni Laena ang isang galit na salpok na hinimok ng isang malawak. Kagyat na kawalan ng laman sa loob niya na sunggaban siya at makuha siya. Punan ang kanyang kawalan. Kumapit sa huling bahagi ng kanyang katwiran para sa mahal na buhay. Nilabanan ni Laena ang kanyang mga paghihimok. Duguan ang mga labi niya sa pagkagat-kagat para madaig ang salpok. Nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumapit sa kanyang kwelyo upang pawiin ang nakasusuklam na init sa paligid. Kanyang leeg. Ituloy mo, girl. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito kayang labanan. Nakatungo si Poison King habang umiinom muli ng alak. Sa sandaling iyon sa hindi kalayuan. Dahan-dahang tumayo si Jared at ngumiti sa kasiyahan sa mga bangkay ng ang mga makamandag na nilalang na nagkalat sa sahig. Bagamat hindi pa niya nagawang makalusot sa susunod na antas. Ito ang nagpalapit sa kanya ng higit, na nagpapahintulot sa kanya na lagyang muli ang kanyang elixir field. Nagtataka ako kung kumusta na si Laena. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa paligid ng silid. Napagtanto na may simula na tuluyan na siyang nawala ng oras. Sa isang mabangis na sipa. Inalis niya ang metal na pinto mula sa mga bisagra nito at napagtanto sa pamamagitan ng isang sulyap sa nasa labas na ng mundo ang gabing iyon sa kanila. Sa pag-iwas sa mga gwardya, lihim na dumating si Jared sa kanyang kwarto upang ipaalam sa kanya ang kanyang kapakanan. Sa gulat niya, walang laman ang kwarto niya. Kalagitnaan na ng gabi. Saan pa kaya siya? Dahil sa biglaang pag-iisip. Tumakbo si Jared palabas ng kwarto ni Laena at dumiretso sa mga silid ng Poison King. Samantala, tinanggal na ni Laena ang pang-itaas niya. Ang mga mata ni Poison King ay kumikinang sa pananabik nang makita ang kanyang pulang damit na panloob. Hahaha, 20 taon ng trabaho, he proclaimed. His eyes remaining focused on Laena. Lahat para sa sandaling ito. Si Laena ay basang-basa sa pawis sa sobrang pagsusumikap na kontrolin ang kanyang pagnanasa. Dahil sa epekto ng aphrodisiac, nakita niyang ang huling bakas ng kanyang determinasyon ay nawala sa kanya. Hawakan. Sa kanyang desperasyon, naisipan pa niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila. Sa kasamaang palad, wala na siyang lakas para gawin iyon. Nabusog ng gamot ang kanyang daluyan ng dugo. Ang kanyang maputlang balat ay namumula sa pag-asa na kahit isang simoy ng hangin ay magpapadala sa kanya sa gilid. Akmang tatanggalin na ni Laena ang huling suot nitong pang-ilalim. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Naunahan ang biglang pagdating ni Jared. Na ikinagulat ni Poison King. Ni hindi man lang siya nagawa ng mga makamandag kung nilalang. Paano ito posible? Hindi pinansin ni Jared ang Poison King. Sa halip, humakbang siya patungo sa kama kung saan nakahiga si Laena. Halos hubot-hubad. At hinawakan ang kanyang kamay upang simulan ang paglipat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nawala ng kontrol si Laena nang makita niya si Jared.
Ibigay mo sa akin. Daing nito habang sinubsob ang sarili sa kanya at hinahalikan ang leeg nito. Ibigay mo sa akin. Please. Hindi ko na kaya. Dahil sa galit, kinapa ni Lyanna ang mga damit ni Jared. Pinunit ang mga ito. Bagamat tulala tungkol sa tindi ng kanyang hindi hinihinging pagsulong. Hindi napigilan ni Jared si Lyanna. Sa isang kamay na pinapanatili ang paglipat ng enerhiya. Ang isa ay nakatayo sa handa sa isang defensive pose kung sakali. Sinubukan ni Poison King ang pag-atake. Sa kabila ng walang humpay na pag-agos ng espiritual na enerhiya. Wala itong nagawa upang patatagin ang kalagayan ni Lyanna. Napakunot-noo si Jared sa pagkagulat dahil mas malakas ang epekto ng gamot kaysa sa kanyang inaasahan. Galit si Poison King. Papatayin kita dahil dito. Jared. 20 taon kong pinalaki si Lyanna. Nang malapit na akong mag-ani ng bunga ng aking pagpapagal. Siya ay kasalukuyang umuungol para kay Jared sa kanyang mga bisig. Binato niya ng suntok si Jared ngunit hindi niya ginawa ang buong puwersa sa likod nito dahil sa takot na masugitan si Lyanna. Batid niya ang katotohanang wala siyang kailangan para tiisin ang galit ng Empyrean sect. Kung may mangyari sa kanya, kinailangan ni Jared na pisikal na pigilan si Lyanna sa pagtanggal ng kanyang pantalon at hindi niya nagawang harangan ang Poison Kings. Strike. Bilang huling paraan. Niyakap niya ito at tumalon palabas ng bintana bago pa man ay ginawa ng kamao ng Poison King. Contact. Ang katotohanang walang damit si Lyanna ang huling nasa isip niya sa sandaling iyon. Ang pangunahing prioridad ni Jared ay dalhin siya sa isang lokasyon kung saan maaaring magpatuloy ang proseso ng paglipat ng enerhiya. Hindi nagagambala. Nag-aalala siya na baka hindi niya mapigil ang pag-usad ng gutom na gutom sa kanyang mga bisig. Naghabol si Poison King at ang kanyang mga tauhan na nakarinig ng kaguluhan. Ang kumikislap na apoy ng kanilang mga sulo ay nagpapaliwanag sa kanilang nakamamatay na mga ekspresyon habang sila ay dumaan. Ang gabi sa pagtugis sa kanilang bilanggo. Napanatili ni Jared ang kanyang pangunguna sa kabila ng pagsisikap na hawakan ang namimilipit na katawan ni Lyanna sa kanyang mga braso. Matapos maglagay ng malaking distansya sa pagitan nila at ng kanilang quarry. Gumawa si Jared ng isang supot ng karayom at mabilis na ibinibigay ang isang karayom bawat isa sa 3 partikular na acupoints. Dahil ang epekto ng gamot ay hindi nalabanan ng espiritual na enerhiya lamang. Ang tanging ibang opsyon ay pilitin ang mga lason sa tulong ng acupuncture. Agad na itinigil ni Lyanna ang kanyang mabangis na pagpupumiglas. Tinitigan niya si Jared ng ilang segundo bago umubo ng dugo na kasing itim ng alkitran. Kaagad, nabawi ng kanyang mga mata ang kanilang karaniwang kislap habang ang malalamig na ulap sa kanila ay nawala. Ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Gayunpaman, ay hindi. Sa muling pag-iisip, si Lyanna ay tumitig sa kanyang dagwang mga kuko sa takot habang ginagawa niya ang koneksyon. Sa pagitan ng sariling hubad na katawan at punit na damit ni Jared. Bago pa siya makapagsalita kay Jared, dumating ang mga tauhan ng Poison King at mabilis na pinalibutan ang mag-asawa. Sabay tanggal ng tattered shirt ni Jared at binalot si Lyanna dito. Napansin ni Poison King ang kawalan ng ulap sa mga mata ni Lyanna at nagulat siya nang makita kung gaano kabilis ang naubos na ang droga. Paano siya napagaling ni Jared ng ganito kabilis? Bumantong hininga ang Poison King. Bilang miyembro ng Mapleton, alam mong labag ito sa utos. Para palayain si Jared at makipagrelasyon sa kanya. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Lyanna. Sa dinami-rami ng aking mga nasasakupan. Kasama na ang 5 pinuno na naruroon bilang mga saksi. Hindi ako makapagtapat sa tangkang panggagahasa sa aking jowa at talagang iniligtas siya ni Jared. Ang pagkilos na iyon ay sasagutin ng pagkondena ng lahat sa Mapleton. Ipapatalsik ako sa trono at ipatapon sa kahihiyan. Napaisip si Poison King sa sarili. Hindi nakaimik si Lyanna sa galit sa maling akusasyon. Sa isang kumpletong kawalan para sa mga salita, siya ay pinandilatan lamang siya na may galit sa kanyang mga mata. Nagalit din si Jared sa kasinungalingan. How dare you drug and try to rape her? You old scoundrel. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa iyo. Huwag kang maglakas loob na ibaling ito sa amin.
Kakatuwa. Sigaw ni Poison King na may nakakumbinsi na pagsuway. Alam ng lahat ng tao sa Mapleton na siya ang aking ninang. Pinalaki ko siya sa loob ng 20 taon at iniisip ko siya bilang sarili ko. How dare you accuse me of doing something as heinous as this? Ikaw ang nag-sweet talk sa kanya para palabasin ka at makisali sa isang ipinagbabawal na pagsasama. Ang estado ng iyong mga damit ay sapat na patunay. Kung hindi ako natitised sa iyo, sino ang nakakaalam kung ano pa ang maaaring ginawa mo? Ang mga miyembro ng Mapleton ay tinitigan ng masama si Jared bilang kay Lyanna. Ang kagandahan ay pinagmumula ng pagmamalaki para sa marami sa kanila. Isang malaking pagkakasala sa kanila para sa isang tagalabas na sumakay at angkinan siya sa isang kaiyahiyang paraan. Hindi ka makakalabas dito, Jared. Makinig ka sa sarili mo. Pinalaki ni Poison King si Lyanna bilang kanya. How dare you suggest something so disgusting? Eksakto. Si Lyanna ang walang galang. Nilabag niya ang bawat batas na mayroon tayo. Patayin natin sila at tapusin na natin ito. Di nagtagal. Ang pag-iyak para sa dugo mula sa mga miyembro ng Mapleton ay lumago sa isang nakakabinging awit. Ibinalot ni Lyanna ang kamisete ni Jared ng mas mahigpit sa kanya. Nagbitiw sa kawalang kabuluhan ng pagsisikap na ipagtanggol ang sarili. Biglang nagsimulang magsalita si Jared sa mga tao ng may kontentong ngiti. Sige, nakuha mo ako. Kinuha ko ang virginity ni Lyanna. At napakasaya noon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang kanyang provokasyon ay lalong nagpagalit sa mga tao. Kahit na walang sino man ang nang-ahas na gawin ang unang hakbang bilang alaala. Ang kanyang pagpatay sa isang martial arts grandmaster ay nanatiling malinaw sa kanilang isipan. Kahit galit ang mga mandurumog, nag-aalangan silang humakbang para lang mapatay sa lugar. Ibinaling ni Jared ang kanyang nakakalokong ngiti kay Poison King. Tignan niyo lahat ng duwag. Wala bang nang-ahas na humakbang para ipagtanggol ang kanyang karangalan? Paano ka, matandang lalaki? Ang Poison King na nanlilisik kay Jared habang halos malaglag ang kanyang mga ngipin sa galit. Huwag mong isipin kahit isang segundo na naging invincible ka sa pagpatay kay Xander. Bagamat hindi ko pa nakakamit ang ranggo ng martial arts grandmaster, Poison King pa rin ako. At ito ay kaharian ko pa rin. Ang kaunting ito ay hindi mawawala ng parusa. Nagmaterialize ang kanyang galit sa isang tangible aura sa paligid niya. Sa puntong ito, napipilitin akong kumilos, habang umaalingaw-ngaw ang galit ng isang senior grandmaster sa lahat ng direksyon. Ang mga puno sa kanilang paligid ay lumalamig at daing habang nakayuko sila mula sa shockwave. Nang walang pagsasaalang-alang sa galit ng Poison King. Naiinip na sinabi ni Jared. Oh, ganoon ba? Bakit hindi ka lumapit sa akin ng isang bagay na mas makatotohanan kaysa sa mga walang laman na pagbabante? Isa, pagsisisihan mo ang iyong mga salita sa lalong madaling panahon. Huwag ipilit ang swerte mo dahil lang sa matigas ang katawan mo. Hindi ka matatalo, dahil matututo ka sa lalong madaling panahon. Sa nakakatakot na mga salitang iyon. Ang Poison King ay nagsimulang magbuga ng makapal na itim na gas na umiikot paitaas. Tuktok ng mga puno ng gubat sa buong lambak. Isang nakakabinging kaluskos ang nangyari tulad ng hindi pagkakatugmang marcha ng bilyon-bilyong insekto. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na jet black beetle ay nagtipon sa himpapawid kung saan ang itim na gas ay karamihan. Puro kayeg na napakasiksik na nakaharang sa liwanag ng buwan. Natuwa si Jared nang makita ang mga insekto. Dahil sa kanyang immunity laban sa kanilang kamandag. Inaabangan niyang ubusin ang esensya ng beetle upang mapahusay ang kanyang sariling elixir field. Ang mga miyembro ng Mapleton ay nagmamadaling umalis nang makita ang kaeg. Maging ang 5 pinuno ay nakabuka ang mga panga sa gulat. Sa gulat ni Jared, hindi siya inatake ng mga insekto gaya ng inaasahan niya. Sa halip, dinagsa nila ang buong Poison King sa siklab ng gutom na mga pirana. Mag-ingat ka, Jared! Sigaw ni Lyanna sa likod niya. Mga bakal na salagubang iyon. Hindi nagtagal. Ang katawan ni Poison King ay ganap na natatakpan. Ang mga exoskeleton ng beetles ay kumikinang sa liwanag ng buwan sa bawat paglilipat ng kilos. Sa masusing katumpakan,
Mabilis na inayos ng mga salagubang ang kanilang mga sarili upang umangkop sa postere ng kanilang master. Tulad ng isang organic, interactive na suit ng armor. Bumungad sa mukha ni Jared ang pag-unawa nang maunawaan niya na ang pagdating ng mga salagubang ay nagsilbi ng higit pa. Depensibong layunin sa halip na isang nakakasakit. Parang hindi masyadong praktikal. He remarked disdainfully before lunging forward and throwing a solid. Direktang suntok sa dibdib ng Poison King. Thud. Bagamat ang suntok na umalangaw na parang gong ay isang patunay ng hilaw na kapangyarihan sa likod nito. Lason. Hindi man lang nawala ng paa si King. Ang lugar sa kanyang dibdib kung saan hinampes ni Jared ay nagsiwalat ng isang walang laman na patch habang nahulog ang ilang dosenang mga salagubang. Ang lupa, patay dahil sa pagsipsip ng epekto ng welga. Halos agad-agad. Mas maraming salagubang ang lumundag pataas upang pagtagpi-tagpiin ang baluti. Ha! Umuungal si Poison King na may maniacal glee. Ginugol ko ang aking buhay sa pagperpekto nitong suit of armor. Jared, wala kang makikitang kahinaan kahit saang anggulo mo hinampas. Napangiti si Jared sa pagtitiwala ng kanyang kalaban. Walang kahinaan. Ha! Tingnan natin ang tungkol dyan. Sa sandaling magsalita si Jared. Nagpakawala siya ng nakakatakot na aura na hindi kinabahan. Ang mga miyembro ng Mapleton sa paligid at pinilit silang tumakbo paatros. Mukhang tumaas ng husto si Jared sa kapangyarihan. Ang sabi ni Weston sa pagkamangha at takot. Nakaaway namin si Jared pabalik sa Jadeboro minsan. Wala akong matindaan na ganito siya kalakas. Dinobol ng Poison King ang intensity ng sarili niyang aura bago ito pinakawalan kay Jared. Ang shockwave na dulot ng banggaan ng magkabilang aura ay bumunot ng mga puno sa isang radio sa kanilang paligid na parang isang marahas na bagyo. Ang mga exoskeleton ng beetle ay pinahusay na mas matigas kaysa sa bakal. Jared, sigaw ni Lyanna, at ang kanilang mga pakpak ay literal na talon ng labaha. Mag-ingat ka. Hindi nagtagal na laman ni Jared na ang mga salagubang ay hindi lamang nakabuo ng sandata. Nang ay pakpak nila ang kanilang mga pakpak, ginawa nilang kakaiba at nakamamatay ang Poison King. Porcupine. Natatakpan sa isang balat ng mga talon ng labaha mula sa bawat naiisip na direksyon. Sino mang kalaban na napakalapit, ay makikita ang kanilang mga sarili na Jin o Taigute. Haharapin kita pagkatapos patayin si Jared. Traidor. Sinaman ang tingin ni Poison King si Lyanna bago ibinayo ang kamao sa mukha ni Jared. 11. Ang momentum ng kanyang braso na kung saan ay mabigat sa sarili nito ay pinahusay sa higit sa tao. Proporsyon sa pamamagitan ng galit na pagputok ng milyon-milyong salagubang habang sila ay nagtutulungan sa pagtulak ng isang meteoric. Kamao patungo sa pisngi ni Jared. Halos mabulag ng mga pakpak na metal na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sumuntok si Jared. Ligaw na labanan ang darating na Poison King. Bagaman ang bulk zone ng supersonic na hangin na dulot ng bilis ng kanyang kamao ay nagbawas ng maraming salagubang sa alikabok. Isang bahagi ng mga ito ay pinamamahalaang dumaan sa kanyang mga panlaban at pinutol ang kanyang balat. Dahil ibinigay niya ang kanyang kamisete kay Lyanna. Ang balat ni Jared na sunog sa araw at tanso ay walang pagtatanggol laban sa matalim. Mga pakpak ng mga salagubang. Ang panandaliang pakikipag-ugnayan sa mga salagubang ay nauwi sa kanyang katawan na nababalot ng maliliit na hiwa. Bagamat mikroskopiko, ang bawat pulgada ng kanyang nakalantad na balat ay parehong nasira. Tuwang-tuwa si Poison King nang makita ang dugo ni Jared. Ha! Mukhang nasobrahan ko ang tigas ng katawan mo. Dahil masigasig na igiit ang kanyang kalamangan. Lumukso si Poison King na nakataas ang kanyang mga braso para maghatid ng panibagong pag-atake. Ang malakas na bulk zone ng hangin na dulot ng kanyang momentum ay nagpalubog sa larangan ng digmaan ng ilang pulgada. Ang mga miyembro ng Mapleton ay humakbang paatros. Tila natangay ng bulk zone ng hangin. Ang mga salagubang sa katawan ni Poison King ay biglang umalis sa kanya habang sila ay patakbong pumunta. Para kay Jared. Boom! Nawala sa ilalim ng hagong ng nakamamatay na hagong. Ang lugar kung saan nakatayo si Jared ilang segundo ang nakalipas.
Ito ay bumagsak sa ilalim ng kolektibong bigat ng metal na kaeg. Ang alikabok at mga labi ay tumagos sa hangin habang ang isang dumadagandong na tunog ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi na may pakiramdam ng kakila-kilabot na wakas. Jared! Sigaw ni Liana. Matagumpay na ngumiti si Poison King. Kahit na hindi pa na-flatten si Jared sa welga ko. Tiyak na mapisquished siya mula sa pinagsamang bigat ng aking mga salagubang. Kalad ka rin ang traidor na ito pabalik. Tuturuan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Pinandilatan ng Poison King si Liana bago naglabas ng utos. Tumango ang 5 pinuno at nagsimulang magtungo kay Liana. Ipaghihiganti ko ang aking mga magulang sa isang paraan o iba pa. Pananakot niya sa kanya. Kahit patayin mo ako ngayong gabi. Mumalto ako sa iyo habang nabubuhay ka. Walang babala. Sumugod si Liana patungo sa isang mabatong paamano na may balak na basagin ang kanyang ulo sa ito. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa hayaan akong mahawahan ng Poison King. Sa panonood nito, hinawakan siya ni Weston sa himpapawid at nabigo ang kanyang plano. Pilit na nagpumigla si Liana na hindi nagtagumpay. Pakawalan mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bumalik doon. Nang handang iharap siya ng 5 pinuno sa Poison King. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Bitawan mo siya, at baka iligtas ko ang buhay mo. Habang nagpapalitan ng nerbiyos na tingin ang mga miyembro ng Mapleton. May lumabas na silhouette mula sa bunganga. Napanganga ang 5 pinuno sa gulat. Kamusta ka pa, Jared? Sigaw ni Liana na may luha sa tuwa na umaagos sa kanyang mukha. Nahihilo sa ginhawa. Isang mahinang madilaw-dilaw na liwanag ang lumabas sa katawan ni Jared. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga salagubang ay tumalsik sa labas ng bunganga ng milyon-milyon. Wala ni isa man sa kanila ang may hawak ng mga pakpak nito. Napakalaki ng potensyal mong maging Cadaver King. Ang hinaing ni Poison King pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sayang naman. Ngumisi si Jared habang dinidilaan ang mga labi. Ang iyong mga makamandag na nilalang na nakalaan para sa pagsasanay sa Cadaver King ay kinain ko na. Nga pala, I wouldn't mind na makulong ulit kung may matitira ka pang masasarap na nilalang. Huminga ng malalim si Poison King para pigilan ang bola ng galit na umaakyat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng gawain sa paglinang sa aking mga nakamamatay na nilalang ay nasa kanyang tiyan na ngayon at ginagawa siyang mas mahirap patayin. Isa lang sa atin ang lalabas dito ng buhay. Jared. Pilit na inilabas ng Poison King ang isang braso habang nagsasalita. Sinunod ang panawagan ng kanilang amo. Ang mga salagubang na walang pakpak ay nakakabit sa buong katawan niya sa pamilyar na pagbuo ng armor ng Beetle. Obligahin kita. Kung gayon. Sigaw ni Jared bilang tugon habang tumatalon sa kanyang mga paa at humarap sa Poison King sa isang iglap. Mata. Bumagsak. Thud. Pow. Dama po ang malalakas na kamao ni Jared sa isang kama ng mga bakal na salagubang. Sa bawat mabangis na hampas, isang dakot ng mga salagubang ang nahulog sa lupa. Para lamang mas marami ang kumalat sa loob. Ang susunod na segundo upang palitan ang kanilang mga nahulog na katapat. Kahit gaano pa karaming salagubang ang aking mapatay. Mas marami ang patuloy na darating. Imposibleng patayin silang lahat. Ang mga mata ni Poison King ay kumislap sa mabangis na kasiyahan. Hindi mo ako mahawakan. Tuwang-tuwa siya. Ako na ngayon. Tingnan natin kung talagang Cadaver King material ang katawan mo. Kasabay nito, isang malakas na suntok ang pinalo ni Poison King sa dibdib ni Jared. Bagamat napakalaki ng puwersa sa likod nito, wala itong nagawa kundi ang bigyan siya ng pasa. Habang nagpatuloy ang palitan ng suntok na walang nakikitang tiyak na kinalabasan. Sa lalong madaling panahon naging malinaw na pareho. Ang mga manlalaban ay may pantay na husay at lakas. Sa kabila ng katotohanan na ang mga kakayahan ng Poison King ay wala sa antas ng isang martial arts grandmaster. Mayroon siyang ay titiring sa gilid ng pagkamit ng top-level senior grandmaster sa loob ng maraming taon. Ang kanyang sariling mabigat na kapangyarihan bukod. Ang Beetle Armor ay nagbigay sa kanya ng sapat na pagkilos upang makisali sa single. Lumaban kay Jared at nanindigan. Pumalakpak.
Ang matagal na palitan ay nauwi sa salpukan ng magkabilang kamao na nagpadala kay Jared at Poison King. Natitisid pabalik ng ilang hakbang bawat isa, na naglalagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Pagkatapos maghatid ng ilang dosenang hindi epektibong welga bawat isa, huminto ang dalawang mandirigma para makahinga. Pinagmasdan nila ang isa pa ng may pag-iingat sa maliit na kalawakan na kanilang nilikha. Jared, walang limitasyon ang aking mga salagubang. Pagmamalaki ni Poison King. Tingnan natin kung ilang hampas pa ang kaya ng katawan mo. Pag-aari ni Jared. I hate to admit it pero tama siya. Kung magpapatuloy ito, maaari kong maubos ang sarili kong espiritual na enerhiya bago magtagumpay sa pag-ubos ng kanyang supply. Mga salagubang. Jared. Sigaw bigla ni Laena. Takot sa apoy ang mga salagubang. Sabay kumislap ng pag-asa ang mga mata ni Jared. Napakasimple ngunit makapangyarihan. Paanong hindi ko naisip ito kanina? Saglit na natakot si Poison King bago nanambalik ang kanyang pagmamayabang. Ibang ordinaryong salagubang. Siguro. Ngunit ang partikular na genus na ito ay partikular na sinanay upang mapaglabanan ang sarili nitong pinakamalaking kahinaan. Panoorin. Sa takot ni Laena. Kinuha ni Poison King ang isang sulo mula sa isa sa kanyang mga tauhan at iwinagayway ito sa itaas ng isang nakabaluti. Braso. Sa kabila ng pagiging malapit ng apoy kahit na para sa mga tao na makaramdam ng hindi komportableng init. Ang mga salagubang ay hindi. Kahit kibot. Tingnan natin ang tungkol dyan. Saad ni Jared habang ang isang bola ng asul na apoy ay lumukso sa kanyang palad. Ang espiritual na apoy na ipinatawag niya sa gastos ng kanyang espiritual na enerhiya ay hindi maihahambing sa karaniwan. Apoy. Ang panunuya ni Poison King ay napalitan ng pagniwi ng takot nang makita ang mapusyaw na asul na apoy na sumasayaw sa katawan ni Jared. Bukas na palad. Sa isang biglaang pag-swipe, inihagis ni Jared ang kanyang mga braso at ginawang bulalakaw ang apoy sa kanyang kamay. Dumiretso sa Poison King. Maging ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa mga gilid ng larangan ng digmaan ay lumusob sa mga halaman para masakop mula sa matinding init. Ang Poison King ay tumalon din sa daan. Ngunit hindi bago nahuli ang pagdila ng nakakapasong apoy sa kanyang braso, na nagre-resulta sa isang nakakasakit na sizzle. Sa pagkakadikit sa kanyang baluti, ang apoy ay tumaas ng 10 talampakan ang taas. Ang pagkasunog ng mga salagubang ay patuloy na nagpapakain sa apoy sa loob ng mahabang panahon bago ito humupa. Sa gitna ng nakakasuka na amoy ng nasusunog na laman at mga exoskeleton, bumuhos ang mga salagubang mula sa Poison Kings. Katawan sa halos tahimik na kaluskos. Maging ang mga nagawang kumawala mula sa umaatungal na siga na pinagagapang ng pangunahing katawan ng hindi masyadong nakalayo ang mga salagubang bago nagliyab. Ang nagbabagang labi ng mga patay na salagubang. Kasama ang pamimilipit at pagkibot ng mga malapit ng mamatay. Na nagkalat sa lupa ay napatunayang isang kakila-kilabot na tanawin. Nagalit si Poison King sa kung paanong ang kanyang buong kawen ng maingat na nilinang mga salagubang ay nasunog sa isang malutong. Bukod sa kanyang makamandag na putakti, ang kanyang mga salagubang ang kanyang susunod na pinakamahusay na sandata. Ma'am! Pasasalamat na ungol ni Jared habang humihinga ng malalim sa ilong. Sayang na kailangan nilang sunugin. Maaari ko sanang gamitin ang dagdag na pagkain para sa aking elixir field. Well, narito ang iyong mga salagubang. Ano pa ang kailangan mong gamitin laban sa akin? With a cold chuckle, pumarap siya sa Poison King sa isang kisap mata. Bago pa makapag-react ang huli. Hinampis na ni Jared ang kanyang dibdib ng isang mabangis na suntok. Nang walang proteksyon ng kanyang baluti, ang katawan ng Poison King ay lumipad paatras sa sobrang lakas at bilis na. Ito ay pagkatapos lamang na siya ay lumapag sa lupa 30 talampakan ang layo na ang sama-samang langgitngot ng lahat ng kanyang mga tadyang. Narinig ang pagkabasag. Nagpupumilit na tumayo. Ang Poison King ay nagpakawala ng dagandong ng pagkabigo. Iminungkahi ni Jared, kung papatayin mo ang iyong sarili ngayon, marahil ay mabibigyan kita ng dignidad. Patayin ang sarili. Ulit ni Poison King habang naglalaway sa pagsuway. Minamaliit mo ako.
Biglang lumabas sa kanya ang makamandag na itim na gas. Hindi niya inatake si Jared gamit ang gas ngunit patuloy siyang tumaas sa itaas ng mga puno. Nakasing timbang ng gas niya. Nagkunwari, nang makaakyat na siya ng sapat. Bawat makamandag na nilalang sa Mapleton ay dumagsa patungo sa kanya na parang isang napakalaking beacon ng pagkawasak. Natuwa si Jared sa pag-asang mapupunan muli ang kanyang espiritual na enerhiya matapos itong gugulin sa kanyang laban. Gayunpaman, hindi inatake ng mga nilalang si Jared. Sa halip, sinimulan nilang pilasin ang balat ni Poison King nang walang kahit katiting na pagtutol mula sa kanya. Nilalason ba niya ang sarili niya? Anong ginagawa niya? Ungol ni Jared. Walang kwenta, di nagtagal. Ang balat ni Poison King ay lumuwag sa kanyang mga buto na napunit. Tila dumudugo siya ng labis. Maliban na ang dugo ay kasing itim ng alkitran. Ibinababa na kita, Jared. Sigaw ni Poison King. Na ang buta sa kanyang pisngi ay lalong naging sanhi ng kanyang nauutol na pagbabanta. Sa kabila ng pagiging imposibleng siksik, ang gas ay patuloy na naipon bago tuluyang tumigas. Sa himpapawid. Ito ang sikretong pamamaraan ng Poison King. Necromastery. Sigaw ni Lyanna sa sobrang takot. Mag-ingat ka, Jared. Ang iba pang miyembro ng Mapleton ay napaluhod din habang nanginginig sila sa takot na pagpipitagan. Walang naglakas loob na tumangala. Ang gas ay nakondensed sa isang nasa salat na figure ng isang higanteng kasing taas ng isang bundok. Sa buong pagkakabuo nito, tinitigan nito si Jared mula sa taas nito. Nang ang huling labi ng itim na gas ay umagos mula sa katawan ng Poison King. Siya ay tumilapon sa isang huling. Nanginginig at parang tumalsik sa harap ng kanilang mga mata. Kalahati. Wala pang isang segundo. Ang kanyang nasalanta na bangkay ay nalante na parang nalantad sa unos ng disyerto. Mga siglo. Punta ka sa impyerno, Jared. Ang anino na figure ay nagboom sa boses ng Poison King. Umalis. Sigaw ni Weston sa takot habang tumatalon sa kanyang mga paa. Ang iba pang mga miyembro ng Mapleton ay nagmamadali sa kanyang gising. Walang nang ahas na manatili. Tumakbo ka, Jared. Tumakbo para sa mga ito. Sigaw ni Lyanna bago tumalikod. Mukhang natakot talaga ang necromastery na ito sa mga taong Mapleton. Iniangat ni Jared ang kanyang leeg para harapin ang kanyang napakapangit na kalaban. Nawala na ang katawan mo. Panunuya niya, bakit naman ako matatakot sa'yo? Boom! Nang walang babala, ang figure ay lumundag sa lupa. Nanghihina sa ilalim ng napakalaking bigat nito. Ang katotohanan na ito ay binubuo ng gas ay biglang walang kahulugan. Si Jared na tila tumigas sa isang bagay na mas siksik kaysa sa mga bato. Napaluhod si Jared sa lupa dahil sa lakas ng impact. Kahit noon pa, hindi nabawasan ang nakakadurog na bigat. Ace! Jared! Sigaw ni Lyanna. Buong pusong nananabik na iligtas siya ngunit nakaugat siya sa mismong lugar. Paralisadong takot sa napakalawak na anino. Manatili kung nasaan ka. Tawag pabalik ni Jared. Hindi ako masasaktan ng isang anino lang. Pagkasabi pa lang niya ay kumikinang ang kanyang katawan na parang nilalamon ng araw. Ang itim na itim ng bulubunduking kagubatan ay naging mas maliwanag kaysa araw. Ang matinding sinag ay pinasingaw ang anino kapag nadikit, habang unti-unting hamupa ang nakakasilaw na kinang. Tanging ang mummified na labi ng Poison King ang naiwan. Wala ni isang bakas ng aparisyon ang naiwan. Ang mga miyembro ng Mapleton na nakayuko sa likod ng mga puno na nakapalibot sa clearing, ay nagsuot, magkatulad na pagpapahayag ng sindik at takot. Iyon ang sukdulang kasanayan ng Poison King na binuhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin ito nagkaroon ng pagkakataon laban kay Jared. Matapos masulyapan ang dehydrated na labi ng kanyang dating kalaban. Pinag-aralan ni Jared ang kanyang paligid at natagpuan ang mga miyembro ng Mapleton na nakatingin sa kanya sa takot. Labis na takot, kanyang libangan. Itinuring ng 5 pinuno si Jared na parang siya mismo ang Diablo. Mayroon bang lalabas upang ipaghiganti ang iyong nahulog na hari? Tanong ni Jared. Ang mga miyembro ng Mapleton, na may bilang na daan-daan, ay hindi nang ahas na magbitaw ng isang salita.
Maging ang 5 pinuno ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Humakbang si Lyanna. Hayaan mo sila Jared. Ano man ang nangyari. Tinawag ko ang Mapleton na aking tahanan sa loob ng 20 taon. May mga mahal ako dito na nagmamahal sa akin pabalik. Hindi mahalaga sa kanya kung ang ilan sa kanila sa karamihan ay lumahok o hindi sa kanyang mga magulang. Pag-uusig ngayong patay na ang taong nagbigay ng utos. Wala nang ibang gusto si Lyanna kundi itago ang bagay na iyon sa kanya. Depende sa kanila yon. Pinaikit ni Jared ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niyang mabuti ang mga tao para sa mga unang senyales ng paghihimagsik na makikita sa kanyang kalikasan na maging malupit sa kanyang mga kaaway. Patay na ang Poison King. Deklare ni Weston habang iginuhit niya ang kanyang sarili sa buong taas. Ito ay isang sama ng loob sa pagitan ni Mr. Pagkakataon at hari ng lason. Walang sino man sa Mapleton ang magmamana ng sama ng loob. Isaalang-alang ito ay nalutas. Batid niya na walang ibang magsasalita kung hindi siya gagawa ng inisyatiba. Sa isang paraan ng pagsasalita, si Weston ay, sa sandaling iyon, ang pinakamataas na ranggo na miyembro ng Mapleton dati. Ang appointment ng susunod na Poison King ay tinapos na. Hindi kami maghahanap ng gulo sa iyo. Mr. Pagkakataon. Ang iba pang mga miyembro ng Mapleton ay tumunog. Bawat isa ay mas magalang kaysa sa huli. Natuwa si Jared. Gusto ko yan. Ito ay isang lipunan na kinikilala ang mga malalakas na pinuno. Umalis na tayo rito. Jared. Pakiusap ni Lyanna habang hinihila ang braso nito. Hindi ko na gustong makita muli si Mapleton. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay hanapin ang kapatid ko. Bago pa siya makasagot, napaluhod si Weston sa harap niya na may kasamang mapurol na kalabog. MS. Lyanna, hindi ka makakapunta. Hikbi niya. Kung gagawin mo, tapos na tayong lahat. Darating na si Carlos mula sa Empyrean Sect para pakasalan ka sa loob ng 3 araw. MS. Lyanna, patuloy niyang ngumuso. Kung aalis ka, magkakaroon sila ng dahilan para atakihin tayo. Sa pagkawala ng Poison King. Magiging genocide na ito pagdating nila. Mangyaring manatili para sa aming kapakanan. Please stay. MS. Lyanna. Ang iba pang miyembro ng Mapleton ay sumunod sa kanyang pangunguna habang sila ay nakaluhod. Bago siya namatay, si Poison ay naging sapat na kakilakilabot na kalaban ng Empyrean Sect para hawakan sila. Bay. Sa kanilang pinakamalaking hadlang sa pananakop na inalis. Ang Empyrean Sect ay hindi mag-aaksaya ng oras sa pagkuha. Bentahin ng Power Void sa Mapleton. Kung hindi pa handa si Lyanna na ikasal sa loob ng 3 araw nang dumating ang Empyrean Sect para sa kanya gaya ng ipinangako. Tiyak na magagalit sa kanila upang sirain ang buong bayan. Napakagatlabi si Lyanna sa awa sa mga lalaking nakaluhod. As much as I care about them. Hindi ko kayang itapon ang virginity ko kay Carlos. Gayunpaman, muling lamambat ang puso ni Lyanna nang maalala ang 2 dekada na halaga ng mga alaala. Ibinahagi sa marami sa kanila. Alis tayo pagkalipas ng ilang araw. Mungkahi ni Jared. Gusto kong makilala ang mga miyembro ng Empyrean Sect. Tumangala si Lyanna sa kanya nang may pasasalamat. Tiyak na pumayag itong manatili para sa kanyang kapakanan. Maliwanag. Ganoon din ang naramdaman ng mga miyembro ng Mapleton. Salamat, Mr. Pagkakataon. Salamat sa iyong awa. Lingid sa kanilang kaalaman. May sariling motibo si Jared. Pinaplano niyang alamin ang pagkakaroon ng Spirit Spring sa likod ng mga pader ng Empyrean Sect. Gaya ng plano, nanatili sina Jared at Lyanna sa Mapleton. Sa tagal ng kanilang pananatili, iginagalang ng mga residente ng Mapleton si Jared na parang isang Diyos. Sinigurado nilang kumain siya at uminom ng alak at pinaramdam sa kanya na welcome siya. Bumuti rin ang impresyon ni Lyanna kay Jared. Kadalasan, ibinubuhos niya ang kanyang puso sa kanya at ipinarada ang sarili sa harap niya na sadyang matipid. Damit upang pukawin ang kanyang pagnanasa. Well, nakita na niya ang lahat. Baka mas madali para sa kanya. Samantala, sa isang desyerto na isla sa katimugang baybayin. 4 na batang babae ang naglalaro sa karagatan.
Ang gininto ang sinag ng takip silim na nagniningning sa mapaglarong tilamsik ng tubig ay nagmukhang inosente ang kagalakan ng mga babae. At maganda tulad ng mga anghel. Josephine, maraming shells dito. Magpipiste tayo mamayang gabi. Dahan-dahan lang. Renee, hayaan akong pumili ng ilan. Papunta na ako. Sa pamamagitan nito, lahat ng 4 na batang babae ay dumagsa patungo sa bagong natuklasang site. Ang mga babae ay sina Josephine, Lisbeth, Melanie, at Renee. Dinala ni Rayleigh si Josephine at ang iba pa sa Nameless Island pagkatapos ni Jared at Lyanna. Umalis papuntang Mapleton. Noon, ang isla ay tinitirhan lamang nina Draco at Renee. Dumating sina Josephine at Lisbeth na nakaramdam ng takot sa isla sa kanilang unang pagbisita. Ang presensya ni Renee ay nakatulong kay Josephine na maging acclimatize ng sarili. Kung tutuusin, naging bahagi siya ng entourage noong ipinadala nila si Renee para magpagamot sa monasteryo. Sinasamahan ni Josephine si Jared sa tuwing ginagamit nila ang Starry Compass para makuha ang lamig. Katawan ni Renee, bilang isang resulta, ang mga batang babae ay naging mabilis na magkaibigan. Hindi nagtagal at naging malapit ang 4 na babae. Ang kanilang mapaglarong sigaw ay nagbalik ng buhay sa ilang na isla. Sa hindi kalayuan, nakaupo sina Draco at Rayleigh sa ibabaw ng isang higanting bato. Ngumunguya ang matandang lalaki sa dulo ng kanyang sigarilyo habang malungkot na nakatingin sa ibang isla sa di kalayuan. Ang isla na iyon sa di kalayuan ay Dragon Island. Sinasabing ito ay kulungan ng 2 napakalaking dragon. Isa sa apoy at isa sa yelo. Ang pagkakulong kay Flame Dragon at Ice Dragon. Ayon sa angkop na pangalan sa kanila, ay nag-ambag sa dalawahang klima ng isla, ang isang aktibong bulkan, na matatagpuan sa kanlurang baybayin, ay umalingaw-ngaw na nagbabanta at nagdulot ng pagtulak ng lava, laban sa mga siwang ng igneous surface nito sa buong taon. Gayunpaman, sa silangang baybayin, bumagsak ang temperatura. Isang glacier na kasing laki ng bulkan ang humarap sa nagliliyab na katapat nito na may napakalamig na pagsuway araw-araw ng taon. Sa gitna ng isla na nababalot ng ambon ay may hangganan na kilala bilang lambak ng kamatayan. Sino man na nagtangkang tumawid mula sa silangang kalahati hanggang sa kanlurang kalahati, o kabaliktaran, ay gagawin, mapahamak agad. Ang unang beses na mga bisita sa isla ay malalaman na maaari lamang silang gumana sa isang tabi sa isang pagkakataon. Sa katunayan, ang tanging araw ng taon na sila ay pinahintulutan sa pampang ay ang ika-15 ng Hulyo. Sa araw na ito, ang 2 sukdulan ng klima ng isla ay magiging balanse ng sapat upang payagan ang tao. Aktibidad. Ang kwento ay iyon lamang ang araw sa taon kung kailan isinantibi ng mga dragon ang kanilang mga pagkakaiba upang magkasamang mabuhay. Sa pagkakaisa, marami ang bumisita sa isla na may layuning masulyapan ang mga maalamat na nilalang ngunit wala. Kailanman ay nagtagumpay. Bukod sa paminsan-minsang paglitaw ng isang mabangis na hayop, ang isla ay binabantayan ng husto ng mga dragons. Usap-usapan na sila ay mga kampa ng 2 sinaunang dragon. Bagamat may imahinasyon at romantikong tunog, ang mga kwento ay nanatiling malayo lamang. Walang batayan na mga alingaw-ngaw. Matapos itong sabihin at muling sabihin ng madalas, na may napakaraming iba't ibang mga pagkakaiba-iba sa mga edad. Ang orihinal, kwento ay higit na nakalimutan. Sa mapalad na araw, marami ang dumudulas sa pampang upang makakuha ng mahahalagang mapagkukunan. Dahil ang isla ay halos hindi ginagalugad ng ibang mga tao. Ito ay sagana sa snow lotuses at ginseng, na lumalago ng walang hadlang sa loob ng millennia sa iba pang mga bihirang hayop na katutubo lamang sa isla na iyon. Huwag kang mag-alala, Mr. Draco, panatag na sabi ni Rayleigh. Ngayong si Mr. Papasok na si Jared sa Transcendence Phase, na wala sa aming inaasahan. Hindi ito dapat problema, walang sinabi si Draco. Naglaan siya ng oras upang huminga ng isang baga ng usok ng sigarilyo na may deliberasyon bago sumagot. Ako pa rin. Hindi sigurado kung ginawa ko ang tama sa pamamagitan ng paglabas ng balita na si Jared ay nabubuhay pa ng maaga.
Walang dad ang magpapadala ang mga Deragon sa Dragon Island ng mas maraming lalaki. Ginoo, Draco, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa paggawa ng sa tingin mo ay makakabuti para kay MS. Beatrice, malumanay na sabi ni Rayleigh. Aside from Renee's frosty constituent, Mr. Ang kasintahan ni Chance ay nagtataglay ng nagninangas na sangkap. Sigurado akong tadhana na ang nagtagpo sa kanila. Naniniwala ako na magiging maayos siya sa 15 ng Hulyo. Tadhana talaga. Sang-ayon ni Draco. Nag-aalala lang ako kung pipiliin ni Jared na isakripisyo sila para sa sarili niyang pakinabang pagdating ng panahon. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Draco sa pag-aalala. Sa 3 taon na naging cellmates ni Jared. Minsan mas kilala ni Draco ang nakababatang lalaki. Kilala niya ang sarili niya. Natahimik si Rayleigh. Maaaring hindi niya madalas makipag-ugnayan kay Jared. Ngunit alam niya ang ugali ni Jared. Kung talagang may panganib, hindi hahayaan ni Jared ang kanyang kasintahan na ILA ang kanyang buhay para iligtas siya. Paisa-isang hakbang lang. Ginoo, si Jared ay nagsimula ng huli. Kaya't magkakaroon lamang siya ng kakayahang lumaban sa mga Deragon kung nakuha niya ang Draconic Essence ng Ice Dragon at Flame Dragon, sabi niya sa mabigat na tono. Dahan-dahang nilaipat ni Draco ang tingin sa mga babaeng nagtatawanan sa isa't isa at nagbitiw ng hininga. Ito ay isang araw ng pagdiriwang sa Mapleton. Si Carlos ng Empyrean Sect ay ikakasal kay Lyanna. Marami sa mga miyembro ng Empyrean Sect ang maagang nakarating sa lokasyon. Kasabay ni Lyanna ang paglalagay ng make-up sa kwarto niya habang medyo nakatitig kay Jared. Nakakairite. Anong ibig sabihin nito? Jared, may balak ka ba talagang ipakasal ako kay Carlos? Kahit na araw ng kasal niya. Hindi siya mukhang masaya. Sinabi ni Lyanna kay Jared ang totoo pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng ilang araw. Alam niyang may girlfriend si Jared. Pero wala siyang pakialam. I told you already na formality lang yan. Hindi ko talaga hahayaan si Carlos na may gawin sa iyo pagkatapos mong makapasok sa Empyrean Sect, paliwanag ni Jared. Dapat tandaan mo na tinutulungan kita ngayon. Kung mabibigo kang pigilan si Carlos sa paghawak sa akin, papatayin ko ang aking sarili na magiging multo. Tapos, habulin ka, magpakailanman. Sabi niya na may ayaw na ekspresyon. Relax. Kung tama ang hula ko, malamang na hindi magising si Carlos na magpalipas ng gabi sa iyo. May isa pang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Noong unang nakita ni Jared si Carlos, napansin niyang may mali sa kanyang aura. Sa kabila ng katotohanan na si Carlos ay isang senior grandmaster, ang kanyang aura ay napuno ng mas negatibong enerhiya, kaysa sa positibong enerhiya na karaniwang mayroon ang mga lalaki. Hinala niyang nawala ang pagkalalaki ni Carlos dahil sa pagsasagawa ng dark magic. Ang dahilan kung bakit gustong pakasalan ni Carlos si Lyanna ay dahil gusto niyang gumamit ng dark magic para sipsipin ang kakayahan nito. Mangulam upang makatulong na mapahusay ang kanyang paglilinang. Siguradong maraming beses na niyang ginawa iyon. Kaya naman napakalakas niya pero ang aura niya, negatibo. Medyo nag-aalala pa rin si Lyanna at may gustong sabihin nang pumasok si Weston sa kwarto. MS. Dumating na si Lyanna. Carlos mula sa Empyrean Sect. Pagpapalam ni Weston. Aalis ako ngayon din. Tumango si Lyanna at muling sinulyapan si Jared. Pagkatapos, inihatid siya ni Weston palabas ng silid. May 10 miyembro din ng Mapleton ang sumusunod sa likuran nila. Nag-disguise si Jared bilang isa sa mga miyembro. Pagdating nila sa entrance, nakita si Carlos na naghihintay sa isang kabayo na naka-red shirt. Umusad ang gilid ng labi niya nang makita niya si Lyanna na nakapulang damit. Gayunpaman, nang tumingin siya sa paligid at napagtantong wala si Poison King. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nasaan si Poison King? Ang Poison King ay nananatili sa loob. Mr. Zerb. Alam mo kung gaano kahirap para sa kanya na palakihin si MS. Lyanna sa loob ng 20 taon. Now that she's getting married, he isn't willing to let go and is crying in his room. Paliwanag ni Weston. Sino ang mag-aakalang si Poison King ay isang emosyonal na tao? Nakangiting sabi ni Carlos.
Dahil magkalapit lang ang mga bahay namin. Madalas kong iuuwi si Laena para bisitahin siya. Nang matapos siya ay winagaywi niya ang kanyang kamay. Isang grupo ng mga miyembro ng Empyrean sect ang naglagay ng karwahe sa harap ni Laena para makapasok siya. Hindi nagtagal. Umalis ang entourage sa direksyon ng Empyrean sect. Sumunod sina Weston at 10 miyembro ng Mapleton.